Bakit kahit sino ay kayang linlangin at mamanipulate ng narcissist? Kahit pa mataas ang IQ mo, kaya kang linlangin ng narcissist. Kahit pa mataas ang EQ mo or emotional quotient or yung tinatawag nating emotional intelligence, kayang i-manipulate ng narcissist. So, kung mataas man ang iyong IQ or intelligent quotient, kayang i-manipulate. Kung mataas ang EQ, kayang i-manipulate. Bakit nga ba? You tell me. So, ano nga ba ang dahilan? Ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit. Kasi alam ko, marami sa inyong mga nagagalit at defensive na, ay hindi ako kayang i-manipulate ng narcissist. Mataas ang IQ ko. Matalino ako. No? So, ipaliliwanag ko sa inyo ngayon kung ano-ano yung mga dahilan, bakit kayang-kaya kayong i-manipulate. Kahit kayo ay smart, kahit kayo ay smartest people or smart person. Okay. Una, ang mga narcissist ay master charmer. Okay, so anong ibig sabihin nun? Siyempre, from the word itself, charmer. So, magaling silang magpa-charming. Okay, so magaling silang mangakit sa pamamagitan ng kanilang physical appearance, ng kanilang mga gestures, no? So medyo flirtatious yung datingan ng mga uh, narcissist or flirtatious na nga ang datingan nila, no? So marunong silang magbasa ng tao. Binabasa nila yung mga tao sa paligid nila at ginagamit nila ito upang makontrol ang mga taong ito. Ginagawa kanilang center of their world. Ikaw ba naman gawing center of their world? Ikaw yung palalabasin nila na sa kanila lang umiikot yung kanilang mundo. Hindi ka ba malinlang? 'Di ba? Another one, humble. Yan. Master charmer nga sila eh. So, pa-humble effect ang datingan. Hindi nila ipapakita sa inyo muna na sila ay mayabang at sila ay proud. Sila muna ay magpapakumbaba. Tapos, sila ay aarte na nahihiya. Di ba? So, ano pa? Ano pang hahanapin mo pag gano'n? Humble, parang nahihiya, mga gano'n, o nahihiya nga kuno. Di ba? Another one, ipe-paint ka nila as their hero. So palalabasin nila na ikaw yung kanilang knight and shining armor. 'Di ba? So kung ikaw ay lalaki, palalabasin ng mga babaeng narcissist na knight and shining armor ka. Kung ikaw naman ay babae, kanyang palalabasin na ikaw ang kanyang reyna o kanyang prinsesa. Sige nga, hindi ba kayo ma-manipulate niyan? Okay. Another one, ito malupit. Sinasabi nila na ikaw yung answer to all their prayers. Di ba? Ang lupit. Malupit. So, pag narinig mo yon, na sinabi na, you know, you are the answer to all my prayers. Pag hindi ka naman nakalembang yan eh, di ba? So, that's what I mean. So, yun yun. Another one, no? Let's go to the second part. Paniniwalain ka na merong ideal love. So, magaling mag-create ng illusion at fantasy ang mga narcissist. So, ang gagawin nila, mag-create sila ng fantasy environment o ng fantasy world. Ipapakita nila ito at ipaparamdam sa'yo. So, pag hindi ka pa naman na-manipulate yan, ito pa malupit. Palalabasin niya na kayo ay soulmate. Sasabihin niya na madami na siyang nakilala pero sa kanyang pagkakaunawa, pagkakaintindi at nararamdaman, ikaw ang kanyang soulmate. Grabe, no? Soulmate. Tapos palalabasin niya dun sa inyong situation na everything is perfect. Sasabihin mo ay halimbawa, hindi naman ako gwapo eh. Paano ba yan eh? Ang ganda-ganda mo. Sasabihin niya, walang problema sa akin yan.
hindi ako tumitingin sa physical na anyo, mga ganon, di ba? So, palalabasin niya na kahit may flaws ka, may mga negative ka, gagawin niya itong parang wala lang, parang perfectong-perfecto ang inyong relationship. Pag hindi ka naman na manipulate niyan, di ba? Yari ka doon. Okay. Okay, let's go now to the third part, no? Magaling magpahabol at magpamiss ang mga narcissist. Ilalabaming ka, ibibigay lahat sa'yo pa. Attention, lahat-lahat, pagmamahal, ipapakita, kabaitan, no? Tapos, biglang mawawala. Hindi mo alam kung saan nagpunta. Wala kang idea na wala siya, naglaho siya. So, taktika 'yun. Taktika, no? Yun ay style. Para nang sa ganun ay ma-miss mo siya at kabahan ka at maging emotional ka, matakot ka na nawala siya. Tapos biglang lalabas uli siya. So ngayon, ang iisipin mo, bakit kaya siya nawala? Siguro busy lang siya sa work, o kaya ay siya ay busy sa business niya, o may mga inaasikaso mahalagang bagay. So from time to time, ganun yung ginagawa niya sa'yo. So iisipin mo ngayon na lagi magja-justify yung isip mo. So that is manipulation. No? Ang tawag doon ng mga psychologists ay cognitive dissonance. So yun yung ginagawa. So mahuhuk ka ngayon. So yun ang nangyayari. I-ignore ka niya, tapos magpapakita uli siya, tapos i-ignore ka niya, magpapakita uli siya. Eh di baliw na baliw ka ngayon sa kanya. Kaya ikaw ay habol na habol. 'Di ba? Galing, no? Magaling. Okay. Another one. Let's go now to another part. Okay, fourth part. Gaslighting, no? So, pagka nandun ka na sa point na hook ka na, nilabaming ka na ng nilabaming. When I say labaming is pinakitaan ka ng pinakitaan ng mga magagandang bagay, no? Pina-inlove ka ng pina-inlove. Iga-gaslight ka naman niya. So, pag ginaslight ka na niya, yari ka na. Anong ibig sabihin ng gaslight, no? Pag sinabi natin gaslight, kung ano man ang nangyayari sa inyo, lahat na nangyayari sa inyo, at may mali doon, kasalanan mo. Kasalanan mo. Itinutwist niya yung katotohanan, yung reality. Halimbawa, may mga ginagawa kang pangit, may ginagawa kang maganda sa relationship, may ginagawa siyang pangit sa relationship, palalabasin niya yon na yung mga nangyayaring pangit sa relationship niyo na kasalanan ng narcissist, sa'yo isisisi. So, ito-twist niya yung reality, babalik ta rin ka niya. Ang gagawin niya is blaming. So, nagiging siyang, ang tawag ko dito is blaming narcissist. Bine-blame ka niya ng bine-blame. Ikaw may kasalanan, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito. Tapos, yung mga kasalanan niya, itinatanggi niya, yung mga sinabi niya, itinatanggi din niya. Halimbawa, may sinabi siyang ganito, minura ka niya. Sasabihin, hindi kita minura. Kailan kita minura? 'Di ba? So darating ang point na ikaw ay maglilista na, o darating ang point na magre-record ka na. Pag nagre-record ka na, binubuhay mo na yung phone mo, yung app ng phone mo para i-record yung sinasabi, yun na yun, sinyalis na yun na ginagaslight ka na niya kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo naman sinabi yun, pero sabihin niya sinabi mo, o hindi mo naman yun ipinaliwanag, pero sabihin niya pinaliwanag mo yun. So that is what we mean by gaslighting. And in the future, we will going to create content about gaslighting para mas lalo kong may paliwanag sa inyo. Okay, let's go now to another part. Okay, maling akala na magbabago ang narcissist. Okay, ito pa yung isang dahilan kung bakit ikaw ay nalilinlang at namamanipulate ng narcissist. Paniniwalain ka ng narcissist na magbabago siya, na mayroong pagbabago. Lagi kanyang pangangakuan na magbabago siya. So pagka siya ay nangako, magbabago siya ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, babalik uli siya sa dati. So kahit matalino ka, mataas ang IQ mo, maniniwala ka dito no? Kasi hook ka na. So yun yung way ng panlilinlang ng narcissist. Okay? So medyo mahaba na yung vlog or yung content natin. So hanggang dito na muna. I hope it helps dun sa mga naghahanap ng kaalaman para maprotektahan ang kanilang sarili tungkol sa narcissism.
Okay? Sa narcissistic relationship o sa abuso na idudulot ito. Bye for now.